magandang hapon po sa atin pong lahat at ganun din sa atin pong mga nakasama sa atin pong online gamit ang atin pong FB Live. Ay akin po kayong binabati ng isang magandang umaga. Kung saan man kayo naroon sa iba't ibang dako ng mundo, ay kami po ay nalulugod bilang kasapi ng EBS Voice of Hope Music Ministry na kayo po ay amin pong makasama sa ating pong pagsamba sa mga oras na ito. Bagaman tayo po ay naharap sa mga matitinding pagsubok, lalo sa ating pong kapanahunan ngayon na sunod-sunod ang mga kalamidad, mga bagyo nararanasan. Ngunit tayo po ay maghawak ng mabuti sa ating pong pananampalataya sapagkat tanging ang Panginoon lamang ang siyang kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Tayo man ay napinsala, ay atin purihin ang Panginoon sapagkat binigyan pa tayo ng pagkakataon na magkaroon ng buhay upang manahan sa mundong ito na may katapatan sa Kanya. Na atin pong ipakita sa mundong ito na si Kristo na siyang namuhay sa ating pong buhay ay mayroong kaligayahan na sa kabila man ng mga pagsubok na iyon, atin pong nararanasan ang kagalakan sa ating pong Panginoon. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ay muli tayong magtatalakay ng atin pong isang linggong pag-aaral, ng atin pong lesson na meron pong pamagat na pagsasabuhay ng sukdulang katapatan kay Kristo. Ito pong title na ito, mga kapatid, ay patuloy tayong pinapalalahanan at inaanyayahan ng ating Panginoon na sa bawat pagkilos o sa ating pong pamumuhay sa mundong ito, magkaroon nawa tayo ng ng sukdulang katapatan sa ating pong Panginoon. At ganun din sa ating pong talatang sauluhin, ay atin pong makikita sa Efeso, ang chapter ay 6 verse 9. Sabi dito, "At mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Iwasan ang pananakot, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit at siya'y walang tinatanging tao." So sa ating pong lesson, mga kapatid, ay ating napag-aralan sa mga previous days yung payo sa mga bata, payo sa mga magulang, at sa mga araw na ito ay meron tayong pamagat na pang-aalipin sa kapanahunan ni Pablo. So, in a keyword, mga kapatid, na alipin, ay kagustuhan ba natin ito? O sino po ba dito ang may gusto na siya na lamang ay habang buhay na maging alipin? O ang goal niya sa buhay ay maging alipin? Meron ho pa dito? Parang wala naman talaga, no? Sapagkat gusto natin na bilang tao, mamuhay na masaya, masigla, at merong takot sa ating pong Panginoon. Bilang tao, nabuhay tayo na meron tayong goal o meron tayong dream na gusto nating tuparin. At sa tingin ko, wala naman siguro na nangangarap na maging alipin. Kasi mga bilang kabataan ay tinatanong ng teacher o ng mga magulang kung ano ang kagustuhan paglaki niya. So marami pong mga kagustuhan ang tao. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahan ay dumarating sa buhay ng tao na siya ay mahulog sa pagkaalipin. Bakit nga ho pa mayroong alipin? Babalikan ulit natin yung Genesis, nung pasimula, mga kapatid, babalik ulit tayo doon sa original na yun ang naging sanhi o dahilan kung bakit mayroong alipin sa mundong ito.
At sa ating pong buhay, mga kapatid, ay minsan nang naging alipin tayo sa iba't ibang mga kapamaraanan. At yun po ay hindi kagustuhan ng Panginoon at hindi po ito kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sa kapanahunan din ni Pablo, ay meron din pong alipin o naging alipin sa kanilang kapanahunan sapagkat naging sumpa na ito sa tao, mga kapatid. Merong namumuno na makapangyarihan at sa kanyang baba doon ay kanyang nasasakupan at kanyang pong mga alipin. So, mula ng pagkahulog sa tao ay sunod-sunod na po yung naranasan ng tao, mga kapatid. Kaya ngayon sa ating pong lesson, ano po ba ang pinupoint ni Pablo o ng ating Panginoon na dapat nating maging aral sa ating pong buhay? Sapagkat present na nga po talaga yung merong Panginoon dito sa sanlibutan at meron ding alipin. At alam naman po natin na sa kasaysayan ng Pilipinas ay nahulog din po tayo sa pagkaalipin ng mga mananakop. At ngayon, mga kapatid ko, ay meron pong mga tala sa Biblia na ninanais ng Panginoon upang ating pong malaman kung ano ang dapat nating maging tugon. Bilang tayo man ay Panginoon o tayo man ay alipin. Sabi dito sa Ephesians 6, ang verses ay 5 to 9, ang payo ni Pablo, sabi niya rito, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-aalaman sa anumang mabubuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Maging alipin, ulaya, at kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. At iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa Kanya ay walang itinatanging tao. So bilang tao, mga kapatid, anuman ang ating pong sitwasyon o katayuan sa lipunang ito, sinasabihan tayo ng ating pong Panginoon sa mga sulat ni Apostol Pablo na magkaroon nawa tayo ng mabuting kalooban, maging sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng katapatan sa kanila, na gawin natin ang kalooban o ang kagustuhan na magkaroon ng katapatan sa paglilingkod. At ganoon din doon sa mga Panginoon sa sanlibutan, na ganoon din ang gagawin. So ano po pala ang kagustuhan ng Panginoon? Magkaroon po ng magandang relasyon. Ano ho? Sapagkat kinakailangan ng Panginoon sa sanlibutang ito ang mga alipin upang magkaroon pa ng magandang pamumuhay. At ganoon din, ang alipin ay kailangan din yan ng Panginoon upang mabuhay. So, ang bawat isa ay kinakailangan ang bawat parte, mga kapatid. Kaya, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang relasyon. Wow! Hindi yung iba na yung gagawin sapagkat meron ngang alipin, iba na ang trato sa alipin, mga kapatid, ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon na tratuhin ng maayos, magandang pakikisama, hindi yung maltratuhin. Alam naman po natin, mga kapatid, ang kalagayan ng mundong ito sapagkat napapaloob tayo sa espiritual na kasamaan. Hindi natin inaasahan
na meron pong mga kapatiran, meron tayong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, nasa ilalim sa hindi magandang pagkakataon o sitwasyon sa kanilang buhay. Sapagkat sila po ay namaltrato ng kanilang po mga amo o kanilang po mga Panginoon. Ngunit isa itong paalala sa bawat isa sa atin, sapagkat ganun din po ang sinasabi ni Apostol Pablo, kanya pong sinisermon na minsan nga dito, sabi dito sa ating lesson, nakagugulat na pakinggan si Pablo na nagsasalita sa mga Kristiyanong amo na may mga alipin at isiping ang mga Kristiyanong alipin at ang kanilang mga Kristiyanong amo ay nauupong magkakasama sa mga simbahang bahay ng Efeso. So, magkasama po ang amo at ang kanyang alipin doon sa pagsamba. At bilang mga Kristiyano, ay gusto ng Panginoon na magkaroon nga ng harmonious relationship. Ngunit mga kapatid ko, ang mundong ito ay hindi iyon kagustuhan mga kapatid. Sapagkat pag meron kang kapangyarihan, meron kang pera o meron kang mga kayamanan, kung ano ang kalooban ng puso ng amo, ano man ang gusto yung gawin sa alipin, walang magagawa ang alipin. Kaya nga, hindi lang pinapatungkulan ang aral ng ating Panginoon sa mga alipin, kundi ganun din sa mga amo o mga Panginoon. Na gawin niya ang nararapat sapagkat meron lang tayong iisang Panginoon na siyang may hawak sa lahat ng ating mga ari-arian o maging sa ating pong buhay. At ganun nga, wala siyang tinatanging tao. Wala siyang pinipili. Kung ano man ang ating pong katayuan, kung ano man ang ating pagkatawag mga kapatid, siya lamang ang may karapatan at meron pong karapatan na maghusga sa tao mga kapatid. At ganun din, sa ating pong, sabi dito, gayon pa man, ang pang-aalipin sa anumang panahon, sa anumang kultura, sa anumang kalagayan, ay isang kasamaang di mapapalampas at hahatulan ng Diyos at hahatulan ang mga nagmamay-ari ng mga alipin sang-ayon sa kanyang walang hanggang katarungan at dahil doon ay maaari tayong magpasalamat. Hindi kagustuhan ng Panginoon na mapasailalim tayo ng pagkaalipin mga kapatid. Kaya nga, dahil nga sa yung sitwasyon ng mga Israelites ay nahulog sila sa pagkaalipin, inaahon sila o pinaalis sila, pinalaya, pinakawalan sila ng Panginoon doon mula sa Ehipto papuntang Kanaan upang kanila pong malalasap ang tunay na kalayaan na kung saan ang pamatnubay ng Diyos ay sumasa kanila. Ngunit, hindi po nagkaroon ng magandang kahihinatnan sapagkat meron talagang katusuhan yung puso ng tao na dapat ngang sambahin ang Panginoon, gumagawa pa sila ng ibang Panginoon mga kapatid. So, hindi pa rin nawawala yung hinding magandang relasyon mga kapatid sapagkat alam naman po natin na gumagawa ang Panginoon ng kapamaraanan upang mapalaya tayo. Ngunit gumagawa rin po ang kaaway ng Panginoon upang tayo ay kanyang mahulog sa bitag mga kapatid. Mapasailalim sa pagkaalipin ng mundong ito. Kaya nga, sa hapon pong ito mga kapatid, nais ko lang basahin last na verse sa 1 Peter 2:18-25. Medyo mahaba-haba, ngunit kailangan nating basahin mga kapatid sapagkat ito po ay paalala sa atin ng Panginoon. Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik, sapagkat ito'y kalugod-lugod. Kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman na may kalumbayan na magbata ng di matuwid, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal ng iyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung tayo'y
kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tatanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y sisunod sa mga hakbang niya, na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sa ating pong kapanahunan, sa ating katayuan, mga kapatid, anuman ang ating pong kalagayan, dapat natin pong tatandaan, mga kapatid. Anuman ang ating pong nararanasan ng mga paghihirap sa mundong ito, sinabi ng Panginoon, siya ay nagtiis. Siya man ay inalipusta. Hindi po niya sinuklian o ginantihan, mga kapatid, sapagkat nasa kanyang kalooban ang sundin ang nagsugo sa kanya. Siya lamang ang nasa langit, ang kanya pong pinaglilingkuran o kanya pong sinusunod. At hindi man lamang nabanggit sa kanyang mga labi ang hindi magagandang mga bagay. So lahat ng kanyang katayuan sa mundong ito ay hindi man lamang siya nasumpungan ng mantsa. Ngunit tayo, mga kapatid, bagaman tayo ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa sanlibutan ito, binigyan tayo ng ehemplo o example ng ating Panginoon na dapat magkaroon tayo ng pagtitimpi, pagtitiis, at pasalamatan natin ang lahat ng mga iyon, sapagkat ang mga iyon ang sumusubok sa atin gaya ng isang gold, mga kapatid. Sinusubok ito ng apoy upang magkaroon. Ang result na ito, mga kapatid, ay dalisay na ginto. Kaya sa hapon pong ito, gusto ng ating pong Panginoon, anuman ang ating kalagayan, amo man tayo o tayo man ay alipin, magkaroon nawa tayo ng pag-ibig sa ating pong buhay kagaya ng ating Panginoon. Gawin natin ang kalooban o yung maging mabuti sa ating pong kapwa. At kung magawa man natin iyon, mga kapatid, ito po ay karangalan at kapurihan sa ating pong Panginoon. Nawa, sa hapon pong ito, bagaman tayo ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa mundong ito, tayo po ay tinubos ng ating pong Panginoon. Doon sa Kalbaryo sa cross, siya ay nagtatagumpay. At makakamit natin ang pagtatagumpay na iyon kung tayo ay patuloy na masumampalataya sa Kanya. At sabi nga, ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Purihin ang Panginoon at pagpalain ang bawat isa sa atin.